Hello, kumusta? How is everyone? Howdy! So, ngayon, patuloy pa rin tayong gumagawa ng lunch vlog natin. Napakasaya kasi tayong gawin ito eh. It's ano mo yun, it's a nice thing to do. Nandito ka lang sa isang sulok, gumagawa ng video, sharing thoughts, sharing ideas sa mga experiences mo sa buhay. Minsan, naalala ko din mga bagay-bagay from the past, and then it's nice to reminiscent, you know, magandang alalahanin din yung mga nakaraan. So ngayon, pag-uusapan natin yung quote na binitawan ng student teacher namin noong high school. She was our student teacher sa English. Siyempre, hindi natin makakalimutan si ma'am. Besides sa maganda ng mukha, nakapag-iwan din siya ng mga quote na hanggang ngayon, nakakapagbigay sa atin ng inspirasyon. Sabi niya kasi sa amin noon, "A rolling stone gathers no moss." So, hanggang ngayon, siyempre, patuloy pa rin nating iniintindi. Patuloy nating iniisip kung ano ba talaga ang kahulugan nun. Paano natin gagamitin yun sa buhay. So, para sa akin, may kanya-kanya naman tayong paliwanag doon. May kanya-kanya tayong pakahulugan. Subalit, para sa akin kasi, para makita mo na may mabuting bagay yung ginagawa mo. Katulad yan, halimbawa, yung stone, rolling stone, gathers no moss, ganun siya, di ba? So yung stone, tayo, sarili natin yon. Yung ginagawa natin para makita natin na may magandang resulta, yun yung moss. Yung moss kasi, yan yung mga maliliit na halaman na tumutubo sa mga kahoy, sa mga bato. Pero kailangan syempre yung talagang nakapondo lang na bato, nakapondo lang na kahoy para tutubuan yan ng mga yan, moss. Maganda yung moss, lalo na kapag mamumulaklak, merong tutubong konting bulaklak, minsan from green to yellowish green, yan yung mga kulay niyan. So doon mo ma-appreciate yung beauty ng isang bato kapag natubuan siya ng isang mga moss. So ganun din siya sa atin. Halimbawa, tayo yung bato. Para makita natin yung resulta ng ginagawa natin, kailangan natin bigyan ng panahon, kailangan natin bigyan ng effort, ng time, ibigay natin ang lahat natin, and then magugulat na lang tayo na meron palang resultang ganito, meron palang katulad ng yun, moss na nakikita natin kung gaano makaganda. Magugulat lang din tayo na meron resulta sa ginagawa natin na pabor sa atin. So siguro yun yung gusto kong ibahagi for our lunch vlog today. Sa tayo na content creator, huwag kang susurrender agad, huwag kang bibitaw agad, iiwan mo na naman ang pag-vlog, gagawa ka na naman ng ibang bagay. Hayaan mo muna, kaya vlog ka lang muna, hindi ka pa na-monetize ngayon. Darating din yan, wala pang kita talaga yung mga videos mo. Darating din yan, hayaan mo lang, bigyan mo lang siya ng panahon. Hayaan mo na itong pag-vlog mo, yung ganito, pag-usap, pagtingin sa camera, paggawa ng mga video, pag-edit ng mga video, maging natural na lang sa'yo. Natural na ginagawa mo na. Then that's the time makikita mo, ay ganito na pala, kumikita na ako, meron na ako paunti-unting na pumapasok sa natin. O di ba? Ganun yung nais kong ibahagi ngayon, na patuloy lang tayong gumawa. Huwag ka tayong mag-surrender agad, kasi kung hindi man talaga meron din ganun hindi ka talaga tutubuan ng moss. Kumbaga, walang mabuting bagay na magiging resulta yung ginagawa mo ngayon. At one point sa ating buhay, yung ginawa natin na ngayon, meron pa ring panggagamitan in the future. Hindi man ngayon, mga taon pang darating. Halimbawa, yung confidence mo na na-develop sa ganitong vlog, magagamit mo naman yan kahit anong gawin mo sa buhay. Diba? So, yun lang muna para hindi tayo haba. Yun muna for our today's lunch vlog. So, padayon lang yun. Ayaw gid surrender dayon. Hayaan mo munang tumubo yung moss sa sarili mo. Hayaan mong tumubo ang mga mabubuting bagay sa ginagawa mo. Bye-bye muna. God bless. Ingat. Halong ambit.